Mga kapatid nating pari, nakaisa natin sa pagdiriwang na ito ng banal na misa para sa kapistahan ng ating mahal na patrong Lolo Uweng. Sa pangunguna siyempre ng inyo pong mga paring lingkod dito sa parokya natin at sa Dambana, Father Ega at Father Raf, sa mga hermano at hermana natin sa parokya, si Mayor Art Joseph Francis Mercado at Mayora Mika Mercado na kinakatawan ng kanilang nanay at saka no, si Ginoong Ginang Alita Mercado at Jerry Gesmundo. Sa ating pong mga lingkod bayan, sina Congresswoman Ann Natibag at ang kanyang asawa si Attorney and Director Melvin Matibag ng NBI, sa kay Bukal Rafi Campos, kay Mayor Edwin Olivares, mga opisyal ng barangay na naririto, kay Konsihala Lorene Bernesa, kay Bernadette Olivares, Bukal Bernadette Olivares, sa mga officers ng Parish Pastoral Council, siyempre sa ating ding construction team, sa pangunguna na rin siyempre ng Parish Finance Council ng ating parokya, kayo na rin ni na Engineer Adolfo Escalona ng Third Asia, ng GYA 260 Architects at ang ating construction committee. Sa inyong lahat na mahal ang ating Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang umaga at happy fiesta. Yan. Pagbati pa lang mahaba na. Ay di lalo na ang sermon na Hindi ko alam kung inyo pang nababatid. Meron pong 3 sukatan ang simbahang Katolika para anumang gawi o ginagawa ng isang mananampalataya ay sang-ayon sa ibinili ni Jesus at sa katotohanan ng simbahan. Para malaman nyo, halimbawa yung ginawa nating si Lolo Uweng, ating inilakad papunta sa simbahan, tapos ay lumusong, sabi lumusong daw sa ilog hanggang tuhod ata, kung ano man, saan umabot. Yan bang ginagawa na ini Katoliko? Halimbawa, mag-anting. No? Minsan ho ako'y pagsuot ko yung krus ko na kalitagtag, may lalapit sa akin at sasabihin, Father, pareho tayo ng krus, pero yung kanya, anting. Yung akin, krus ng obispo. Paano malaman pang Katoliko? 3 ang sukatan. Ang una po ay ang tawag ay Lex Credendi, yung ikalaway Lex Celebrandi, at yung ikatloy Lex Vivendi. Yan. Anong ibig sabihin ng 3? Ang unang sukatan ay ang tinatawag ay Lex Credendi, sang-ayon sa doktrina na iniwan sa atin ni Jesus. Sang-ayon sa itinuturong aral ng simbahan. Wala ka dapat gawin na sumasalungat dito. Kapag sumalungat, hindi na ho yan sang-ayon sa pananampalataya. Ang pangalawa, ang tawag, Lex Celebrandi. Ito ba ay pasok at pwedeng ipagdiwang ng simbahan? Yung ating ginagawa taon-taon, ang tawag ay kalendaryong liturhiko. Pansin nyo? Adbyento, Pasko, panahong pangkaraniwan, maya-maya, Kwaresma. Kwaresma, mahal na araw, Pentecostes, tas maya-maya, pangkaraniwan. Ikot lang tayo ng ikot, kalendaryo. Ano yan? Yay patuloy na pagdiriwang, celebrande, ng simbahan ng kanyang mga pinananampalatayanan. Lahat yan, umapasok na ay pagdiriwang sa pamamagitan ng banal na liturhiya. Hindi napansin, tuwing tayo may pagdiriwang, kumpleto ang awit,
Sa init na ito, ang mga obispo at pare nakabihis pa ng ganito. Ito'y bahagi ng naging gawing simbahan sa pagdiriwang. So yun yung pangalawang sukat. Ang pangatlo ang tawag, lex vivendi. Pinananampalatayanan, ipinagdiriwang, ang pangatlo mas mabigat, ipinamumuhay. Anumang pinananampalatayanan natin, anumang ipinagdiriwang natin, kapag hindi pwedeng dalhin sa buhay, hindi pa rin yung pangsimbahan. Hindi yan sangay sa pananampalataya. Tatandaan ninyo yan. Kaya yung pagdiriwang nating anuman, hindi pwedeng hanggang simbahan lang. Nakakatawa tayo na pag dito tayo'y sulimning-sulimni, ang babait niyong tingnan. Sina Padre, tungo-tungo pa. Pero paglabas mo, ay ang una mong salitay, na ito. Hindi pwedeng ganun. Hindi sangayon sa simbahan yan. Sapagkat anumang pinananampalatayanan, anumang ipinagdiriwang, kinakailangang ipinamumuhay. Tatlo yun. Lex credendi, lex celebrandi, at lex vivendi. Yan. Introduction pa lang yan. Bakit? Gusto kong dalhin ngayon itong atin, si Lolo Weng. Tingnan natin kung ang katotohanan ng debosyon natin ay sang-ayon sa totoong pangsimbahan. Lex credendi. Pagmasdan nyo si Lolo Weng, ano siya sa ating pananampalataya? Hindi ba yan ang Santo Sepulcro? Ang Panginoong patay, nakahimlay. Yan ay bahagi ng ating pananampalataya. Sadya, katuwing may magsasalita labang kay Lolo Weng o sa atin, sa ating pagpapahalaga sa Kanya, huwag niyong pansinin. Sapagkat hindi nila alam na yung salitang Lolo Weng, ay pagpapakita lang natin ng ating pagkilala. Una, Lolo, paggalang. Weng, Emmanuel. Nasa Biblia yan. Na ang salitang Emmanuel ang ibig sabihin, Diyos kasama natin. At ang imaheng ito ay imahe ni Jesus na napahimlay. Nakalagay yan sa Biblia, yung binasa. Inilibing, saan? Sa libingan ni Jose ng Arimatea. Sabihin, inihiga. Yan ang imahen sang-ayon sa pananampalataya, doktrina. So, ibig sabihin, wala. Hindi nila pwedeng siraan si Lolo Weng. Kasi pag ako'y nagbabasa minsan, pag nagpo-post kayo, may mga magpo-post din doon, magko-comment. Yan na naman kayo mga Katoliko. Sumasamba sa imahen. Hindi tayo sumasamba sa imahen. Ang imahen ni Lolo Weng nagpapaalala sa atin kay Jesus na nag-alay ng buhay at kumimlay para sa inyong kaligtasan at akin. Huwag kalilimutan. Lex credendi. Lex celebrandi. Medyo ako'y natawa ng kaunti kanina at nung ipinoprosesyon si Lolo Weng, may naunang sasakyan, ang tugtog, halina sa landaya. Sabi ko, yung bagay ka ako ang awitin ni Lolo Weng. Hindi daw, at pinopromote ang landayan. Pero nung pagdating dito, tumigil, tumabi na. Tumugtog na. Ang alin? Awiting pangsimbahan na nagbibigay pugay saan? Sa katotohanan ni Lolo Weng. At itong ginagawa natin ngayon, ito'y bahagi ng pagdiriwang ng simbahan. Ang banal Eucharistia, kaya nasa loob ng libro ng liturhiya, ang pagdiriwang ng Santo Sepulcro, ay nasa kalendaryo nga. Holy Week, Good Friday, nakapako sa cross. Yung Black Saturday, si Jesus na nakahimlay na. At yung kakabit lagi ng kwentong pananampalataya natin pagdiriwang na hindi tayo tumitigil sa kamatayan. Ito'y tanda ng susunod na kabanata. Ano yun? Muling pagkabuhay.
Walang pagkabuhay sa simbahan kung hindi muna namatay. Tatandaan nyo yan. So, Lex Credendi, pasok. Lex Celebrandi, pasok na pasok. Dito tayo ngayon. Lex Vivendi, pamumuhay. Minsan ho ako nagbigay ng retreat, ang sabi ko, meron tinatawag na divine pattern. O kung pwede nating sabihin, paano ba ang sabihin sa pattern? Hirap nitong mga nasa likod ko, yung mga mukhang foreigner. Sukatan, yan. Merong pamantayan, yan. Thank you po, Director. May pamantayan tayo pagdating sa buhay na nakakabit sa Diyos. Alam niyo kung ano yun? Good Friday, Black Saturday, at saka Easter Sunday. Alam niyo ba, hindi yan bagay lamang na ipinagdiriwang, hindi lamang yan bagay na pinaniniwalaan, yahay bagay na ipinamumuhay natin. Good Friday. Sige. Magsabi kayo sa akin ng taong hindi pinagdadaanan ng pagsubok. Wala. At kung ito'y sang-ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, magbibitbit ka ng krus. Sapagkat sabi ni Lord, gusto mo sumunod sa akin? Iwan mo lahat, bitbitin mo ang iyong krus. So, ibig sabihin, sadyang bahagi ng buhay natin ang krus. At di nyo napansin, para makasunod sa kalooban ng Diyos, kailangan nating mamatay. Para may pamuhay ang tama, kailangan mo misang magdusa at magsakripisyo. Ang isang ina, bakit ka nagtitiis para sa anak mo? Pag isilang mo, iyon ang pabayaan. Pero bakit buong buhay mo ibinibigay mo sa anak mo? Na alam niyo po, ako'y minsan natatawa pero nalulungkot pero na-inspire. Ako'y buong buhay akala ko ang nanay ko ang paboritong bahagi ng manok ay pakpak at yung puwil. Kasi lumalaki ako, yun lang ang kinakain ng nanay ko. Nung kami mga kakapatid, may trabaho na, ako'y may kaunting panggasto, sasabihin ko sa nanay ko, tayo kakain sa labas. Punta kami ng Max Fried Chicken. Paborito ko yun Max. Hindi ko sinasabi yung para dala niyo ako ng Max, ha? Nasabi ko lang, gusto ko yung Max. Punta kami ng Max. Ay di ako naman, hinati ko agad yung manok para pagsilbihan ng nanay ko. Kinuha ko ang pakpak, inilagay ko sa plato ng nanay ko. Pinutol ko ang puwil, nilagay ko sa plato ng nanay ko. Di ako tontuwa, napagsilbihan ko ang nanay ko. Tiningnan ako ng nanay ko, tang sabi sa akin nanay ko, kalaki-laki ng manok, ba't yan ang binigay mo sa akin? Sabi ko, hindi ho ganyan ang inyong paborito. Natawa ako sagot ng nanay ko, hindi ko paborito yan. Kaya yan ang kinakain ko, yan lang ang itinitira nyo sa akin. Buong buhay ko, hindi nagreklamo. Tinitiis pala. Sige, kayong tatanungin ko, hindi ba yan ang katotohanan ng buhay nyo? Sumumuhay ng tama at mabuti, kailangan mo mamatay muna. Kasi pag ang pagbabasihan ay ang gusto, magkakanya-kanya tayo. Pero kung pagbabasihan ay tama at mabuti, kailangan mong isakripisyo kung sino ka. Hindi ko namamamurito ha. Kaya ako sinasabi yan, pinaririgan ko ang NBI Director. Hirap ka na ano? Sabi ko sa iyo, tinanggap mo Ay pero yan ang ibig sabihin. Mamamatay ka. Sadya, yun ang daan luluwing Good Friday. Black Saturday. Hindi nyo pansin mga kapatid? Ang babait naman ninyo Kanina ako'y tuntua sa kapatiran na nagdala kay Luluwing. Kitang-kita kong tagaktak ng pawis. Yapak. Ito naman si Father Rapa habang magdasal.
Ngalay na nga naman yung nagbubuhat. Banat pa ni Father Rafa, luwalhati sama. Yung mga, nanginginig na yung mga bibit-bit. Tinitiis. Abay, siyempre si Father nagdadasal pa eh. Pagkatapos ng isa, inulit na naman. Eh ako'y nasa likod, sabi ko rin paring aray, pinhaba pa eh. Ngalay na. Eh pero ginawa nila yun dahil sila'y nagtitiis para kay Lolo Weng. Pero ito nyo pakinggan. Marami tayong gayon, nag-aalay kayo, nagsasakripisyo kayo. Para saan? Yan ang tanong. Di ba may kahilingan? Ito naman ang tanong ko sa inyo. Ibinibigay ka agad. Minsan hindi ano. Nakakasiyam ka ng misa, humihiling ka ng boyfriend, wala pa rin. Oh, Lolo Uwe, tugunan mo ang puso kong matamlay. Bigyan mo po naman ako ng pag-ibig. Kada Biyernes narito ka, 2 taong ka nang humahawa kay Lolo Uwe. Wala ka pa ring irog. Pakinggan niyo ako mabuti. Lex Vivendi, alam niyo ba ang halaga ng Sabado de Gloria? Ito ay si Jesus na nakahimlay na nagtuturo sa inyo at sa akin na sa buhay ang biyaya ay tayo'y pinaghihintay para sa tamang panahon. Tatandaan nyo yan. Kung ang biyaya'y nakalaan para sa iyong kabutihan, ibibigay ng Diyos sa kanyang panahon. Oh, narito si Father Jerry Gaela. Nagkukwento sa akin kanina na siya'y laging naririto dahil siya may benefactor dito. Inaabot pa niya ang maliit na kapilya ni Lolo Uweng doon. Hindi pa itong kapilyang nariyan. Ganun katanda na si Father Jerry. Ay, hindi ko inabot yun. Ay, ito, pakinggan niyo ako mabuti. Sa tingin niyo ba, nung unang panahon, hindi sila nagdasal para magkaroon ng malaking dambana si Lolo Weng? Ilan ang namuhay doon, wala na ngayon sa mundo. Pero pakinggan niyo ako. Nasaan tayo ngayon? Sa bagong dambana ni Lolo Weng. Paano nangyari ito? Sa tamang panahon. Minsan, nung punta sa akin itong inyong mga magigiting, kasama ang inyong mababait na pare, magigiting na PFC at construction committee, nang sinasabi sa akin ng proyektong ito, ako bilang obispo, sabi ko, bahala kayo, mahal niya, laki. Kaya niyo yan? Tuloy akala ko sila ang Batanggenyo at hindi ako. Kasi ang sabi sa akin, kaya po namin. Maubos ng yaman, wag lang ang yabang. Akala ko'y Batanggenyo lang, gayo. Mga Tagalandayan din pala. Pero hindi, alam nyo, yung aking yabang, yung kanila, paniniwala sa biyaya. Sapagkat dumadating kapag kailangan. Dumarating. Sabi, may sasagot na daw nitong retablo, yung ilalagay dito. May sasagot na ng sahig dito. Hanggang dito lang, malaki pa yung inyong yan. Habang sinasabi ko ito, may nag-iisip na. Kasi ang sasagot niya. Sa tamang panahon, mga kapatid, magkikita-kita muli tayo dito. Babasbasan ang dambanang ito. Kailangan lang nating maghintay, manampalataya, at kumilos. Walang maliit kapag ito'y biyaya. Tatandaan nyo yan. Yung nagbigay ng 20 pesos na inihulog doon sa puslo, ang halaga ng ibinigay mo'y kasing laki ng 2 milyon. Sinasabi ko sa iyo, sapagkat yan ang ginagamit ng Diyos para isakatuparan ang kanyang kalooban. Kita nyo? Hindi lang pala ito pinaniniwalaan. Hindi lang pala tayo nagdiriwang.
ito rin pala ang kwento ng ating ipinamumuhay. Yan. Pag nadaan na ang Sabado de Gloria, ano kasunod? Muling pagkabuhay. Ang tagumpay ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Sa ating sambayanan. Yan ang kwento. At lahat yan, sang-ayon sa katotohanang ipinapahayag lagi sa atin ng simbahan. Chapter 1 pa lang yan. Hindi, tapos na. Kala nyo, kamot sabi. Hindi, tapos na. Basta tatandaan nyo, anumang gawi at gawain, may 3 sukat. Pinananampalataya na natin, hindi siya kalihis o kalaban ng ating pananampalataya. Ikalwa, kaya nating ipagdiwang bilang simbahan, at ikatlo, kayang ipamuhay. Ngayon, tingnan natin ang buhay natin. Lalo na sa katotohanang nakakabit kay Lolo Uy. Pasok sa pinananampalatayanan. Pasok sa pinagdiriwang. Ang tanong na ngayon, pasok ba sa ipinamumuhay natin ang ating pagkilala at debosyon kay Lolo Uy? Yan ang panalangin ng simbahan. Na ang buhay nating lahat maging sang-ayon sa pinananampalatayanan, sa ipinagdiriwang, upang maging tunay na pagsunod sa kanyang kalooban. Pagpalain kayong lahat ng buong may kapal, at sa tulong ng mahal na Inang Birheng Mariang laging kasama ni Lolo Uy, nahihingi tayo ng mga biyayang kinakailangan sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Pagpalain kayong lahat ng buong may kapal, ngayon at pasawalang hanggan. Amen.